Nasa linya po natin si Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo. Ambassador Manalo, si Igan po ito at si Connie, maraming salamat po. Alas 4:40 ng umaga dyan, pinaunlakan niyo po kami. Bati Mara po muna kayo, Ambassador. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Igan and Connie, at naswertehan at nakakonek at kasi kanina Oh, walang internet kanina. Ngayon Mm. nagkakaroon na ulit. Oo. So, kamusta ho ngayon dyan opo. habang nag-uusap tayo? May tension pa ho ba? Tuloy ho ba yung mga airstrike ng Amerika at Israel? Tuloy-tuloy po yan, hindi po namin na-anticipate kung kailan, pero maya't maya po merong dumarating na mga pasabog dito sa Mhm. Tehran, Oo. galing sa Israel, karamihan at sa Amerika. Tuloy-tuloy po yan. Anytime merong mangyayari. Katulad kaninang kahapon, at mga around mga pananghalian, bigla na lang isang barrage of missiles naman ang dumating. Kagabi naman, around yung mga dinner time, kagabi, andyan na naman, meron na namang natamaan. Mm. Dito sa area ng embassy natin, meron natatamaan dyan kasi marami mga military facilities na dun sa area ng ating Opo. embahada, no? Oo. Para sa So, kaalaman hindi po. namin Mhm. ma-anticipate talaga, Connie, kung Opo. kailan darating ang mga Mga atake bomba. ng Israel Oo nga dito. po eh. At para lang din ho sa kaalaman ng ating mga nakikinig po ngayon at nanonood din sa atin, ay ilang Pinoy ho ba ang Oo. nandyan sa Iran at ano ho ang karaniwang trabaho nila? Okay, sige. Magandang tanong 'yan, Connie, ano. Dito sa Iran, karaniwan ang mga OFWs natin, mga restaurant at mga hotel workers, Mhm. Opo. pero konting-konti lang sila. Hindi comparable sa ibang Opo. Middle East countries like sa UAE o sa Saudi na libo-libo mga Filipino OFWs doon. Compare dito sa Tehran, meron kami mga naitala na mga 40 or 50 OFWs. Mm. Pero sa total number of Filipinos dito sa Iran, we have registered around 840 plus. Okay. Now, sino yung mga iba? Yung mga ibang karamihan are mga Filipinos who are already married to Iranians, at yung Mm. mga anak nila na half Iranian, half Filipino, Mm. they are still considered Filipinos kasi mga Holder. Philippine passport holder sila. Oo. But at the same time, they are also Iranian nationals. Mhm. But they are not considered OFWs because dito na sila nakatira. They are Oo. permanent residents here. Okay. Okay. So yung talagang OFWs, contract workers dito sa Iran, mabibilang lang namin mga less than 50 na katao yan. Oho. Oo. Ambassador, kamusta yung gusali ng embahada dyan? Kayo ba'y ligtas, yung mga staff? Well, sa ngayon okay pa kami, Igan, ano, na nag-evacuate yung mga staff ng embassy natin, nag-evacuate sila sa kani-kanilang bahay at doon sila nakalagak ngayon sa sa embassy building. Oo. Kasama na yung kanilang mga kapamilya, Oo. and that's good kasi mas safe po sila doon sa building. And at the same time, kung merong mga Filipinos who would like to evacuate and take temporary shelter dun sa embassy, 24/7 na naka-open Oo. ang embassy natin. Bagamat So meron magbubukas ng pintuan anytime na may darating at magpapa-temporary shelter oo. ng mga Filipinos sa ating embahada. Ambassador, bagamat sarado pa yung mga paliparan, no? May mga nag-request ba na i-repatriate sila? Ay, meron na marami na po nagtatanong sa amin, meron ng pangailan-ilan na talagang gusto magpa-repatriate. Kaunahan na nga yung mga OFWs na na-mention ko kanina, Mm. meron din mga estudyante, Okay. mga Filipino students na gusto magpa-repatriate kasi Opo. nagsarado na raw yung kanilang mga eskwelahan. Oho. If you remember last year, nung nagkagera dito, we repatriated around ng mga 100 estudyante yata Oo. last year. Pero Mm. lahat ng binanggit yung numero, Ambassador, accounted for, walang nasaktan, walang namatay sa gitna ng gerang ito? Well, sa kabutihang palad, Igan, Mm. wala pa naman kami nababalitaan ng mga Okay. untoward incidents or Mm. casualties among our Filipino community here. Aha. We are in constant connection with them through WhatsApp at Opo. saka Viber at saka Mm. email, Mm. social media. Oo, oo.
anytime na may internet, nagkaka-internet, madali namin sila nako-contact. And then every time naman wala naman sila pong sinasabi sa amin na mga any casualties or any injuries sa ating mga kababayan. Okay. Meron ho bang mga bomb shelter din kayo dyan? Oo, Connie. Yun ang kinaibahan ng Iran sa ibang countries compared to Israel. Dito wala talagang officially walang itinayong mga bomb shelter. Pero karamihan po ng mga bahay-bahay dito meron mga basement. Pwede po sila mag-shelter dun sa basement. Yung embahada po natin ganun din. Merong basement dun sa ibaba na pwede kami mag-take cover kung yun na kailangan. I see. Ambassador Manalo, na-meet mo ba yung kanilang supreme leader? Ano ho bang Ayatollah, ano po bang tamang pronunciation ng kanyang apelyido? Ayatollah Khamenei ang kanyang apelyido, ang kanyang pangalan. Oo. Hindi ko siya nami-meet personally kasi Okay. every time na meron kaming event with him, nandun siya nakaupo sa doon sa podium niya sa taas. Lahat kami nandito sa audience area. Okay. So nagsasalita yan, magi-speech yan, makikinig kami, nandun kami sa diplomatic area, and then all the rest ng mga tao nandun sa kabilang side. Opo. Palagi pong ganon. Wala po kaming opportunity to meet up with him personally or mag-handshake man lang sa kanya. Kasi under their system, ganon yata talaga for So, security purposes. So paano nag-react yung mga Iranian sa pagkamatay po nitong si Supreme Leader Ayatollah Khamenei? At With the letter sino O. po, Khamenei. Khamenei. At sino po yung kanyang posibleng successor po? Oo. Sa tingin ko, Igan, very mixed yung reaction ng mga Iranians doon sa pagkamatay ng kanilang leader. Karamihan ngayon, as of yesterday, nakikita ko sa TV news dito, marami siyang mga supporters na nagrarally doon sa city center and expressing their grief and sadness sa pagkamatay ng kanilang leader. But at the same time, in other areas naman of Iran, outside Tehran, marami din naman po mga Iranians na nagsiselebrate. Opo. At nawala na yung kanilang sinasabing leader. At gusto yata nila ay mapalitan na talaga. Now, your question about sino ang papalit, under the system ng Iran, pagka namatay ang isang supreme leader at pangalawa na kasi nila ito, si Khamenei, meron silang sistema to select a new one. But in the meantime, na hindi pa nase-select yan, meron silang temporary leadership council na tinatawag, composed of the president, yung chief justice, tsaka isang selected cleric or religious person who will lead the country temporarily. And they have assumed this position since yesterday, kahapon ng hapon. But meron silang isang assembly of a council of leaders naman who will select a new supreme leader. And that process ongoing pa sa ngayon. So Okay. habang nagse-select pa sila ng bagong supreme leader, yung temporary leadership council will run the country for the meantime. Pero may nakita ko akong video ng parang ousted prince, no? Na parang nagbibigay ng mga leaflets para daw kung paano gagawin muli at bubuuhin ang Iran. Ano ho ba yung baka may detalye ho po Oo, kayo kasi nun? kaakibat nung kanilang kampanyang ito, nakalagay Free Iran eh. Oo, totoo yan. Kasi po, kung titingnan natin ang history ng Iran, noong 1979, nag-Islamic Revolution, pinaalis nila yung dating monarchy dito, Shah of Iran, kung natatandaan niyo yung history. And that Shah of Iran, meron siyang kaisa-isang prince, anak, na buhay pa hanggang ngayon na nakabase sa Amerika. Oo. Siya ngayon yung tumatayo na sinasabi mo, Connie, na prince na Opo. nag-uudyok sa mga Iranians to support him para maibalik ang demokrasya dito sa Iran. Okay. But ang issue dito is wala siya dito sa loob ng Iran. Oo. Nandun siya sa Amerika. nasa Amerika siya eh. Opo. Hindi ko malaman kung paano niya madadirect ngayon itong mga supporters niya Oo. dito and how he's managing them to undertake yung kanyang mga programs. Meron siyang proposal for a democratic transition government
pero sa tingin ko parang hindi pa lumalakad dahil wala pa ako nakikita na mass support dun I sa see. kanyang All right. program na yan. So Mm-mm. maghihintay-hintay muna tayo how he will be able to do that. I But see. for the meantime, the government of Iran is continuing under the temporary leadership council Leadership na Council. nasabi ko, composed of 3 senior officials, yung presidente, Opo. yung chief justice nila, at saka yung senior cleric. Tatlo yan. Okay, Tatlo. ako ang ano ko lang kasi parang pinoproject, sabi ho mismo ni US President Trump, evil, no, ang description niya po dito kay Ayatollah Khamenei. Ano po ba ang sinasabi niyo, kasi parang hati, ano? Mas marami ho ba yung parang mas gusto nila na ito ho ay mapalitan, o talaga hong meron pa? Natatandaan ko yung Mari sa aming araling panlipunan nung araw. Oo. Pinatalsik yung pamilya ng Shah of Iran dahil Oo, parang yes. diktador, Oo. at napumalit nga si Ayatollah Khomeini nung araw. Oo, iba naman. Di ba, Ambassador? Totoo yan. Hanggang sa namatay Tama din ito. yan. Namatay din. Oo. Tapos ito naman ngayon. So, Kaya nasa Amerika yung anak nitong Yes. si Shah of Iran. Oo. So ang tanong ko po kung ano ho ba ang talagang tingin ng majority diyan, kasi parang dinedepict na Hati pa rin. parang evil na leader ito pong si Khamenei. Oh, well, I cannot really comment on that. That's the view of the Americans, ano. Pero Opo, if you are here in Yun ho. Iran, Mm-mm. makikita mo naman marami pa rin supporters yung yung the late Ayatollah nila, ang dami pa rin supporters. Mm-mm. And at the same time, dumadami rin naman yung supporters nung yung advocates nung transition to a more good democratic government, ano. So sa ngayon, without any specific numbers, hindi ko masasabi Opo. talaga kung sino mas marami sa kanila. Sino- But by looking at the Yung patakaran po, yung ano, patakaran niya. Ibig sabihin ko, may sense of freedom ba Conservative. at concern doon sa mga mamamayan habang nandun po siya namumuno? Or was it a very, very strict government? sa tingin ko, when I was here, I have been here for 4 years, ano. Mm-mm. Maraming mga restrictions dito ang Islamic Islamic regime, ano, Mhm. under the former Ayatollah. Kauna-unahan na nga yung sinasabi nilang prohibition of yung sa hijab, ano, yung velo ng mga Mga Muslim babae. women. Mm-mm. It's a mandatory thing dito sa Iran. Okay. In other Muslim countries, hindi mandatory yon. But Mm-mm. here talagang yon. That's one of the dissatisfaction ng mga Yung babae. tao dito. Napaka-strict nung social policies ng kanilang Ayatollah before. But at the same time, marami rin naman mga developments na nagawa ang dating Ayatollah, and nagpo-progress naman ang Iran. But compared to other Middle East countries, ang progress ng Iran ay hindi ganun kabilis, particularly because they are under a lot of pressure from from America, from other countries. Marami silang kaaway So hindi move forward ng gusto yung kanilang ekonomiya, at yun nga yung naging source of dissatisfaction, kaya pumutok ulit yung mga riots nung January, if you remember. Yung mga bazaar merchants, nag-start yon and then nag-spread out all over. Opo. Because they were really unsatisfied with the state of the economy. Marami talagang hindi at the same time, napakahigpit ng kanilang military regime noon. Maraming nadidissatisfy. Okay. If I can compare it with our I country, see. Philippines, we are a very democratic country. Opo. Maraming freedom tayo. Sobra. Dito hindi ganon. Okay. Hindi ganon Ambassador Manalo, ano ba pagkakaiba nung supreme leaders? May presidente rin na. Sino ba makapangyarihan doon sa dalawa? Well, sa system ng Iran, the supreme leader is the highest authority. Highest. He is the one in control of the government. The president implements yung mga policies ni supreme leader, but yung final decision, everything emanates from the supreme leader, including itong military and
government agencies and everything, that's under the direct the responsibility, direct instruction from the supreme leader nang gagaling lahat ng mga Okay. actions that they do, ano. Mm. The president is there. He's not symbolic. He is the one running the day-to-day operations ng government. But directives almost always comes from the supreme leader Okay. himself. Panghuli na lamang po. So kung sakasakali ready pong ating embahada dyan para ho sa ating mga, sabi nyo nga less than 50 na OFWs pa rin po na nagtatrabaho dyan. To take Yes, them in Connie, at in o kaya fact, repatriate? kung natatandaan nyo yung aming evacuation at repatriation nung nakaraang taon Opo. during the first Israel-Iran war, we evacuated more than 30 people at the time. This was composed of students, OFWs, yung mga Filipino tourists na stranded dito at the time, na-evacuate ulit namin sila successfully through the land border of Turkmenistan. Kasi sarado lahat ng airports at walang commercial flights sa ngayon. So our only option is to bring them to the nearest land border na open, and then from there sasaluhin sila ng ating DFA team to be repatriated back to the Philippines. Okay. We can always do that again, but this time around, ang open border na nakikita namin would be through the Turkey, no, Turkish border between Turkey. Iran and Turkey. Oo. Ang aming plano, if ever merong magre-request sa amin ng repatriation, Opo. is dadali namin sila up to the Turkish border. Mm. And then once maitawid namin sila doon, dapat sasaluhin sila ng ating embassy naman I doon sa see. Turkey. Ayun. At sila Okay. nang bahala to repatriate them back to the Philippines. Okay. Yan ang aming plano. But for the meantime, aside from just asking questions from us, kung meron kaming plans to repatriate them, yung mga Filipinos dito, wala pa talagang definite plan na magpa-repatriate. Alright. Ang instruction namin sa kanila is come to the embassy kung decided na sila mag-evacuate at magpa-repatriate. Come to the embassy, maglagak muna sila doon habang ipoprocess namin ang kanilang exit visa and exit permit. And then once ready, we can bring them by bus or by van or whatever vehicles available up to the Turkish border. Kasi hindi naman basta-basta kaming dediretso doon kung walang aviso pa doon sa Yes. ating embahada sa Turkey at wala pa kaming aviso doon sa Ministry of Foreign Affairs ng Turkey na darating sa border ang mga ito. So kailangan muna may preparation talaga. Paperworks muna yan. Particularly, kailangan ng visa ng mga Filipinos to cross to Turkish border. So yun, iasikasuhin namin from our side, and once everything is done, we will bring them to the border. Alright. And then ang arrangement namin with our embassy in Turkey naman is sasaluhin nila sa kabilang side ng border. Okay. Yung mga Pilipino. Okay. Thank you so very Ambassador much po. Manalo, mag-ingat po kayo. Opo. At pinagdadasal namin Kasama ng mga po kayo sa aming Pilipino sa panalangin. Iran. Ingat po. Thank you po. Maraming salamat, Igan, Connie, for this opportunity for me to share yung aming experience dito sa Iran. Oo. And I hope that matapos na ito agad-agad, and we are thankful that everybody is praying for our safety here. Oo. At yung mga kababayan, yung mga kamag-anak nilang nasa Pilipinas ay nasa mabuting kamay sa iyo, Ambassador. Ha? Salamat Ingat po kayo. God bless po. Ingat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ang ating Philippine Ambassador to Iran,